mga mare. Pinataktak ko nga yung buhok ko dito. Grabe nga ang pagsisisi ko sa ginawa ko. Paano ba naman? Ang dalas kasing malagas ng buhok ko ngayon dahil yata dumadapa na yung batang to. Kaya nang pumunta ng bayan ng Tita Pay, sumabay ako. Sabi ko nga magpapagupit ako. Abay, grabe naman pala kalit yung resulta ng buhok ko. Pero syempre wala na tayong nagagawa. Nagupitan na nga. Talagang pagkagising ko nito wala na talagang suklay-suklay sa liit ng buhok kong to. Kinagabihan nga nagpapakumon yata itong batang to. Kaya binaba ko siya sa duyan. Dito ko na lang sa lap ko pinatulog. Grabe nga, ang sarap ng tulog niya kagabi mga mare. Talagang 4 na oras yung straight yung tulog niya dyan. Tapos nalilingat lang siya pag dumidede. Tapos straight nga yung tulog niya. Abay, hindi nga namuyat yung baby ko pero napuyat pa din ako. Ano ba naman nung nagising siya ng bandang alas 12 dyan mga mare, pinadede ko. Abay, ako hindi na makatulog. Hanggang alas 3 yata ako nakapikit dyan mga mare pero talaga hindi ako dalawin ng antok. Nagising na nga ang pangalawa yung baby ko para dumede. Gising pa din ako. Kaya nung nagising ng mga bandang 5:30, ginising ko ang Papa Choy. Sabi ko palit kami ng pwesto, siya naman yung magbantay dito sa baby. Tapos nga yun, diretso nga kami nakatulog. Mga 7:30 na nga yata kaming nakagising dyan. Tignan niyo naman yung bata dahil yata sa sarap ng tulog niya, inamamaga yung mata niya. Ang kulit-kulit niya nga dyan pagkagising niya mga mare, na agaw niya yung daddy niya kay papa niya. Akala mo naman talaga kaya na niya. Kakatakot nga pag ganito baka masamid nga yung baby. At saglit nga lang nasamid na nga. Akala mo naman kasi kaya na niyang mag-isa Dahil nga hindi kami agad nagising yun mga mare, yan nga araw na nung nagkakapi kami dito sa labas. Kaya pagkatapos kong nagkapi dyan mga mare, hindi ko na siya pinaitlip dahil kagigising pa lang namin. Pinaarawan ko lang tapos pinagpahinga para nga mapaliguan ko na. Nung napaliguan ko na nga yung baby, dito na nga kami diretso sa kwarto at sabi ko sa panganay ko wag siyang aalis. Wala kasi silang pasok ngayon mga mare kaya andito siya sa bahay. Tinitignan-tingnan niya nga ako kung anong pinanggagawa ko sa laling niya. Akala niya anong pinapasubo ko sa kanya. Sabi ko nga tinututbrushan ko nga yung baby. Ganito nga yung pagtutbrush pag wala pang ngipin. Tinatanong niya nga ako dyan kung kailan daw niya pwedeng padidehin yung kapatid niya. Sabi ko wag muna, baka masamid yung kapatid niya at hindi makahinga. Iniwan ko nga sila saglit dito mga mare, paano ba naman natapos yung nilalabhan ko. Nilalaro nga siya ng kuya niya dyan, hindi siya pinapansin kaya tingnan mo, yan yung ginagawa niya sa kapatid niya. Pag nga dito yung panganay ko, pag wala siyang pasok, nakakakilos-kilos ako ng maayos. Dahil nga 4 months na yung baby namin, hindi na masyadong maselan pag binabantayan, naiiwanan ko na nga siya sa kuya niya. Hindi na kasi pwedeng wala siyang bantay ngayon mga mare dahil nga napakalikot na niya dito sa higaan. Pinadedi ko na nga yung baby dito para nga mapatulog ko na siya pagkatapos nito. Abay, nagutom nga yata yung baby namin mga mare, naubos niya nga yung tira niyang number 3 dito. Pag ako talaga yung nagpapadedi sa kanya mga mare, ako talagang meron siyang tira sa bote. Abay, hindi ko talaga siya titigilan pag talaga hindi niya naubos. Pwera na lang talaga pag nasusuka siya. Pag ganyan kasi mga mare na naglilikot na yung kamay niya, medyo naiinis na siya. Ayaw na niyang palagay yung daddy niya sa bunganga niya. Pero pinipilit ko pa rin dahil konti na lang para maubos niya. Pagkatapos niya nga dinapa ko nga siya dito para mag-burp, tas inayos ko nga yung buhok niya. O siya mga mare,